Mala Romeo and Juliet love story ni Bongbong Marcos at Liza Araneta Marcos. Unang nagkakilala sina Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ang kanyang misis na si Liza Araneta noong naka-exile ang pamilya Marcos sa Hawaii noong 1989. 3 taon matapos ang EDSA Revolution. At nang magsimula ang trial ni dating First Lady Imelda Marcos sa New York, doon lumipat ang pamilya. Pumanaw na noon si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pagdating sa New York, isa sa mga abogado ng pamilya Marcos ay kaklase at kaibigan ni Liza sa Ateneo. Ito raw ang nagpakilala sa kanilang dalawa, kung saan ay pinuntahan pa nila Bongbong si Liza sa apartment nito sa New York, uninvited. Sa tuwing may mga hearing daw ang kanyang ina, naroon din si Liza bilang parte ng legal team. Nagtatrabaho na siya noon bilang abogado sa New York ng 6 na taon. Hindi nga raw love at first sight ang kanilang eksena, lalo pat dilawan ang pamilya ni Liza. Ibig sabihin, kakampi ng mga Araneta, lalo na ang pamilya ni Liza sa kampo nila dating Senador Benigno Ninoy Aquino at dating Pangulong Corazon Cuanco Aquino. Kaya nang magkita silang dalawa, wala raw talagang spark sa parte ni Liza. Pero kay Bongbong, iba na pala ang tingin at feelings niya toward Liza. The young Marcos then confessed that he was smitten hindi lamang sa ganda ni Liza, kundi sa pagiging matalino nito at may kakaibang tapang, which is unusual sa mga Ilonggo. Pero ng mga panahon din na yun daw kasi, ang pamilya Marcos ay parang NPA o tinatawag na no permanent address dahil palipat-lipat sila ng lugar at walang permanenteng tinitirahan. Magulo raw kasi ang buhay nila noon ayon kay BBM, kaya hindi rin daw niya magawang pumasok sa isang seryosong relasyon o commitment, pero si Liza ay naging matalik niyang kaibigan. Kwento ni Liza nung una raw niyang makilala sa personal si Bongbong, na cringe raw siya rito dahil isa nga siyang dilawan. Kwento niya sa isang interview. Siyempre, 'di ba, sa kabila ako, 'di ba? So nung makita ko siya, sino to? It wasn't a love at first sight, but when I get to know him, I fell in love naman. Ang bait-bait ni Bong. I told myself, for someone who's so intelligent, napakabait niya. Siyempre, at that time, 1986, iisipin mo, may mga sungay, mga ganyan-ganyan when you hear Marcos in abroad. But then, little by little, we get to know each other. Yun din, we became friends. Then, he fell in love with me. Ayon pa kay Liza, hindi rin daw malinaw ang kanilang naging ligawan ni BBM. Pero nang maramdaman raw niya na tila iba na ang pagtingin sa kanya ng kaibigan. Isa raw sa hindi niya malilimutan na binigay nitong regalo sa kanya noon, nasa Amerika pa sila, ay beef tapa na mismong si Bongbong Marcos ang gumawa at nagtimpla. Ayon kay Bongbong, paborito raw niya kasi ang beef tapa sa San Andres, pero dahil nga nasa Amerika sila, tinawagan raw niya ang kanyang suki at tinanong paano gawin ang kanilang best seller tapa. Nang malaman ni BBM ang recipe, ginawa raw niya ito on his own at binigay niya ito as gift to Liza. Sabi nga ng soon-to-be First Lady, mukhang sa beef tapa ni Bongbong siya na in love at nagsimulang napukaw nito ang kanyang interes. Maliban raw sa tapa at pagiging mabait ni Bongbong, isa pa sa nagustuhan sa kanya ni Liza ay ang pagiging humble nito. Ayon naman kay BBM, isa sa mga nagustuhan niya sa kanyang misis ang pagiging palaban at pagiging straightforward nito. Mabilis rin daw itong kausap at walang paligoy-ligoy. At kahit pa ang kanilang relasyon ay nagsimula sa pagiging pula at dilaw, kaya rin daw sila nagkakasundo ay dahil hindi nila pinag-uusapan ang politika nang sila ay maging official couple. Sa tuwing mapag-uusapan raw kasi nila ang politika noon, hindi sila magkasundo dahil magkaiba ang kanilang panig. Kaya hanggat maaari, they avoid talking about politics. Pero ayon kay Liza,
hindi rin daw madali ang kanilang pinagdaanan as a couple because of politics. Itinago raw nila ang kanilang relasyon lalo na sa pamilya ni Liza na makadilaw. At the age of 32, tumatakas si Liza, nagtatago at naglilihim sa kanyang pamilya para lang makipag-date kay Bongbong. Hindi naman daw siya pinagbabawalan, pero nire-respeto raw ni Liza ang opinyong politikal ng kanyang pamilya, kaya hindi niya mailantad na ang kanyang boyfriend noon ay si Bongbong. Taong 1992, nakabalik na si Bongbong nito sa Pilipinas at nanalong kongresista. Nasa Hong Kong noon si Liza at ang kanyang pamilya, kung saan ay sinundan siya ni BBM at doon na siya namanhikan sa pamilya ng abogada. Natatawa raw noon ang ama ni Liza dahil never niyang nakita na ganong kaseryoso si Bongbong. Makalipas ang isang taon, April 17, 1993, kinasal sina Liza at Bongbong sa isang very intimate wedding sa Italia. Ayon kay Liza, ang kanilang kasal ay parang takas lamang kung saan meron lamang silang 21 guests sa wedding. Pagbalik raw nila ng Pilipinas bilang mag-asawa na, binisita nila ang kanyang mother-in-law na si Imelda Marcos. Sabi raw ni Imelda, April 17 na rin nang ikasal sila ni Ferdinand Marcos in a civil wedding, kaparehas ng tila elopement wedding nila Bongbong at Liza. After nga ng kanilang kasal, tuloy-tuloy sa politika si Bongbong bilang vice-gobernador at gobernador ng Ilocos Norte. Sa Pilipinas na rin nila binuo ang kanilang pamilya, kung saan biniyayaan sila ng 3 boys na sina Sandro, Simon at Vinny. Liza was already 34 years old nang mabuntis siya sa kanilang panganay na si Sandro at 36 naman si BBM. Kuwento ni Liza, dahil may edad na siya nang magbuntis, hirap na hirap raw talaga ang kanyang katawan. Sa sobrang awa sa kanya ng mister, sabi raw ni Bongbong, "Just give birth and ako na bahala, ako na mag-aalaga." Sabi nga ni Bongbong noon, awang-awa talaga siya kay Liza. Nakakaawa talaga, kahit pag-upo, hindi komportable, hindi makatulog, basta walang magawa, lahat mahirap. Yung mga sinasabing we gave birth, no, it's all the girl. Kawawa yung babae. Although we want to be part of it, we cannot. Lalo na yung last part, napakahirap. Tapos wala akong magawa. Kaya sabi ko sa kanya, pagtiyagaan mo na lang ito. After, ako nang bahala. Masayang kwento naman ni Liza na tinupad naman raw ni Bongbong ang pangako sa kanya. Nang maipanganak nga si Sandro, kinuha raw agad siya ni Bongbong at ito nga ang nag-alaga sa kanilang panganay. Ito rin ang nagpapalit ng diaper, kaya raw nagpapasalamat siya na buhay prinsesa siya after giving birth. Ganon rin daw ang kanilang eksena sa pangalawang anak at pangatlo. Ayon kay BBM, ang kanyang pagiging hands-on father ay na-practice niya dahil sa kanyang mga pamangkin kina Aimee at Irene, kung saan siya rin ang minsan nag-aalaga kina Borgie at Michael Manotoc na mga anak ng kanyang ate Aimee at Alfonso Araneta na anak naman ng younger sister niyang si Irene. Kilala raw siya sa kanilang pamilya as a doting father and doting uncle. Kahit hindi pro-politics si Liza, sinusuportahan nito si BBM. Yun nga lang, sinabi nito sa asawa na talagang hindi siya a-attend ng mga campaign sorties, bagay na naiintindihan naman raw ni Bongbong. Marami ang hindi nakakaalam na matagal-tagal ding nagturo ng law subject si Liza sa iba't ibang schools including St. Louis University in Baguio City, pamantasan ng lungsod na Maynila, De La Salle University at Far Eastern University nang walang tinatanggap na bayad. It was her own way of helping and extending her knowledge as a lawyer sa mga future young lawyers ng bansa. Ayon pa kay Liza, kahit raw may cook sila sa bahay, pinipili pa rin ni BBM na magluto para sa kanyang pamilya, lalo na sa tuwing Sunday Family Day nila. Ang pagluluto raw kasi ay parang hobby na rin kay Bongbong Marcos. Maliban raw sa pagiging hands-on ni BBM sa kaniyang pamilya, pinalaki rin ng mag-asawa ang 3 nilang anak na maging grounded at huwag mapagmataas.
Natupad na rin naman daw nila Sandro, Simon at Vinny ang pangako sa kanilang ama na makakapagtapos sila ng pag-aaral. Ayon nga kay BBM, ang request ko lamang sa kanila noon ay tapusin nila ang kanilang pag-aaral, which they did. Whatever they do with their lives now, we're okay. We're here to support them. Sa ngayon nga, hindi na lang din si Bongbong ang nasa linya ng politika dahil ang kanyang panganay na anak ay opisyal ng representative ng 1st District ng Ilocos Norte matapos magkaroon ng landslide victory nitong May 9, 2022 election. Tulad ng ibang couples, hindi rin nawawala sa mag-asawa ang pagtatalo at tampuhan pero hindi umano ito nagtatagal dahil agad umano nila itong naaayos. Samantala, inamin naman ni Bongbong na never umano niyang plinano na pasukin ang politika dahil mas gusto umano niyang maging isang pribadong citizen. But it was his late father, the late President Ferdinand Edgerlin Marcos, who prodded him to run nung ito'y nabubuhay pa. Inamin din niya na kung sa Pilipinas sila nagkakilala ng kanyang misis na si Liza, malamang daw na hindi sila nagkatuluyan dahil sa media pressure and attention dito sa Pilipinas. Ika nga niya, in New York, pareho kaming ordinary citizens and no one would bother us. Nagpapasalamat rin si Bongbong Marcos sa pamilya ni Liza sa mga Araneta dahil sa kabila ng pagiging mga oposisyon ng mga ito at pagiging pro-Aquino and pro-Yellow, hindi siya binastos ng mga ito at hindi rin hinusgahan. Pinakisamahan at kinilala siya ng pamilya ni Liza bilang Bongbong Marcos, bilang tao na labas sa pangalan ng kanyang mga magulang at kasaysayan ng kanyang pamilya. O mga ka-showbiz peeps, na gustuhan niyo bang ating paksa sa araw na ito? Type your comments below.